atin. Itong dito, ang pagtuturo dito po, ay parang ano lang, yung sabihin natin na parang outline ba? Parang outline kung nag-aral tayo ng college. O, dahil ito ang susundin natin. Hihimay-himayin ito ng Panginoon pag uwi natin ng bahay. Naintindihan? Ibig sabihin, himay-himayin sa pag-apply sa sarili. Kasi doon ang pinakagyara ng buhay natin paglabas natin ng church. Sa loob ng church, matuturuan tayo, outline lang po yan. Pero, isa-isahin yan. Pero, magiging isang subject, bawat isang linya niyan sa buhay natin. Okay, so, ang ating mensahe po ay nasa, ito na po, nasa John 15. Okay, hindi ito mahaba, parang hanggang John 3 lang. John 15 verse 3. Oh, hallelujah. Ito ang patungkol sa the vine and the branches. If we say kung sino yung vine at sino yung branches, sa verse 1 ng John, John 15, 1:15. Ako, Okay. tunay na puno. I am the true vine. Si Jesus ang nagsasalita po nito, hindi po ako. I am the true vine and my Father is the husbandman. So, si Jesus ang totoong puno ng ubas. Kasi pag sinabing vine, ay yung kanang mukatay ba? Okay. Pero, ang kanyang dresser, vine dresser, or tagapangasiwa, ay ang Ama na nasa langit. So remember, meron tayong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, ang totoong ubas ay si Jesus. Ang tagapangasiwa ay ang Diyos Ama. Okay. Verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Okay. So, balik tayo sa vine. Ang vine po, ang puno, ay ang Panginoong Jesus. In Isaiah 11 verse 1, titingnan natin kung anong meron sa puno natin. Titingnan natin, galing din hango sa Biblia. Sabi dito, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Okay. So, meron daw, kung sa Bisaya pa na ay musumaw or na ay mutubo, merong tutubo na rod or parang bunal ba? Or parang pamalo or parang stick. Ganon. Okay. Out of the stem of Jesse. Bakit na pangalanan si Jesse? And a branches shall grow out of his roots. So, galing sa kanya, merong mga branches, merong mga sanga na tutubo doon sa rod na yon. So, siguro pag sinabing rod lang, parang malaking stick lang, pagkatapos na itanim, may tutubo na mga sanga. Okay, from the stem of Jesse. So, bakit? In the physical realm, Jesus was called the Son of David. In Matthew 1:1, the book of generation of Jesus Christ, the Son of David. Bakit kaya tinawag siyang Son of David? The Son of Abraham. That is, in Matthew 1:1. So, si Jesus daw ay Son of David and Son of Abraham. Okay. Hallelujah. Isa-isahin natin. So, next is Matthew 1 verse 20. So, maganda sana kung makaluma pa tayo, na lahat tayo may Biblia at magbuklat ng Biblia pag mayroong sinasabing verse. Okay. Okay. So, Matthew 1 verse 20. Diretso tayo sa pinaka-point. Joseph, thou son of David. Okay, ano namang relasyon ni Joseph doon kay Jesus na sinabing son of David? Okay. Si Jesse, grandson of
of Abraham. Si Jesse ay apo sa apo sa apo ni Abraham. Malayo ng apo. Okay. Tapos, Jesse, the father of David. Si Jesse ang tatay ni David. Sino si David? Si Haring David. Si Haring David na sikat sa Biblia. Si David na pumatay ni Goliath. Oh, kilala na natin yan. Kasi nasa mga, nasa salida, nasa TV. Okay. Next is, then, Joseph, the husband of Mary, descendant of David. Oh. So, si Joseph daw, si Jose, or si Joseph, yung ba sinasabi, Jesus, Maria, Joseph. Yun, isang pamilya na yon. O, si Jesus, si Maria, at si Jose. O, si Joseph. Kaya, Jesus, Maria, Joseph. Oh. Teka ha, expression pa naman yan. Kung meron pang nag-expression ng ganyan, sasabihin ko sa inyo, tumigil na po tayo. Kasi, ang sabi ng Biblia, huwag daw nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang pagkatawang. Kasi, pag natisod, Jesus, Maria, Jose. Pag nagalit, Jesus, Maria, Jose, bataan na ka. Oh. So, ganon. Okay. So, ibig sabihin, mali yun. Kasi mali na gamitin natin ang pangalan ng Panginoon sa mali na pagkagamit. Kasi pwede mong tawagin Jesus kung nag-worship ka. Gamitin mo siya pag-rebuke in the name of Jesus. Umalis espiritong masasama. O, in the name of Jesus, gusto ko Panginoon. O, kung manalangin. Okay, ganon. Hindi yung expression. Yung nasa TV, yung mga nasa movie, mga English, na sa expression nila, Jesus Christ. Pero galit sila. May mga baril sila. Oh, Jesus Christ. Pag nakita nila kalaban nila, wrong din yon. Kahit paputi sila, taga kung saan silang taga Hollywood sila, wrong pa din yon. Kasi ginamit nila sa maling paraan ang pagtawag ng pangalan ng Diyos. Okay, sideline lang yan. So si Jesse, ang tatay ni David. Si David, na Haring David, na pinatay niya si Goliath. Okay. And then, si Joseph, the husband of Mary, is direct descendant or descendant, hindi direct kasi malayo na din, distant na descendant ni David. Bali si David, lulong na ni Joseph. Tapos, kaya si Jesus tinatawag na Son of David. Okay. Kaya ang sabi dito, shall come forth a rod out of the stem of Jesse. So, naintindihan na kung bakit doon po nagmula si Jesus. Pero kung i-trace up pa, above pa kay Abraham, pupunta pa tayo kay Adan at sa kay Eva. Pagkatapos, pag malocate na natin si Adan at saka si Eva, tayong lahat galing tayo doon. Amen. Amen. Galing po tayo doon. Baka nakalimutan natin. At sinong gumawa? Ang Panginoon mismo. Okay. So, si Jesus, yun yung pinakapuno natin. Na tinatawag na Son of David. Na apo sa apo pala si Jesus ni Jesse. Pero sabihin ko sa ating lahat, physical lang yon. Yung lahat ng sinabi ko na galing kay Jesse, galing physical lang yon. Ang totoo, si Jesus ay hindi po nanggagaling doon sa kanila lahat. Kasi direct po si Jesus galing sa Holy Spirit, binitbit ng banal na spirito at inilagay sa tiyan ni Mary. Naintindihan? At wala pong taong gumawa kay Jesus. Oh, at least tayo, pag sinabi, sinong gumawa sa'yo? Tatay ko. At least, meron. Pero si Jesus, hindi po ginawa ni Jose. Kaya lang siya naging anak ni Jose kasi sila mag-asawa ni Mary. Amen? Oo, okay, naintindihan. At hindi din siya direct na anak ni Mary. Bakit? Walang nanay po ang Panginoon.
Kasi siya ay buong Jesus na noong binitbit from heaven ng Holy Spirit at inilagay sa tiyan upang maging example sa ating mga buhay. Kasi hindi po tayo, hirap na nga tayong maniwala na sa salita ng Diyos, meron na tayong sample na si Jesus. Paano pa kaya kung wala tayong sample? Mismo na galing ng langit, bumaba dito sa lupa. Okay, so, okay na. Yun po ang ating puno, si Jesus. Walang taong gumawa. Yung in-explain ko kanina ay sa physical realm na sinasabi. Ibig sabihin sa physical na side ni Jesus. Pero ang totoong spiritual na side ni Jesus, walang taong gumawa sa Kanya. Amen. Okay. So, parang ang hirap, no? Okay. So, in Isaiah 11:2, and the Spirit of the Lord, yung rod na yon, makinig po tayo para ang gulo. Okay. Yan. Yung rod na sinasabi doon sa verse 1, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa Kanya. Si Jesus yun. And the Spirit of wisdom. Kasi ito ay timing talaga sa mga nanga-honor. And the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord ay nananahan kay Jesus Christ. Itong lahat ng katangian, meron ang ating puno. Kaya, nagkaroon din tayo. Hallelujah! In part, meron tayo dahil ang puno nasa atin. Amen. Amen. Okay. In Revelation 5. Revelation 5. Verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Okay, these 7 spirits of God, ito yung sinasabi dito sa Isaiah 11 verse 2, that rest upon Jesus. So what are those 7 spirits of God? Ito na yon dito sa verse 2. And the Spirit of the Lord, number 1, shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Yun po ang 7 spirit na yon. Hallelujah! Na meron daw horn at meron ding mata. 7. Puro 7. Hallelujah. Which are the 7 spirits of God na Kanyang inispread sa buong mundo. Kaya maraming matatalino, may mga wisdom, may mga understanding ang mga tao kasi ibinigay ng Panginoon yan lahat sa atin. Amen. Hallelujah. Merong nasubrahan sa mga katalinuhan, merong naabuso ng mga katalinuhan, pero tayong mga Christian, i-acknowledge po natin lahat ng meron tayo galing po sa Panginoon. Lalo na pag alam natin na bigla na lang tayong tumalino. Pero kahit pa matalino ka, lumang matalino ka, or biglang tumalino, yan po ang inispread ng Panginoon na wisdom and understanding and knowledge. Dagdagan mo yan ng fear of the Lord. Hallelujah! At kung hindi makumpleto ang 7 spirits of God, mahihirapan po ang tao. Bakit? Pwedeng full of wisdom, full of understanding, full of knowledge, pero without fear of the Lord, that is impossible na maging successful ka.
kung wala kang takot sa Diyos. Matalino ka lang, akala mo ikaw ang matalino. Ang matalino po originally, ang puno na kung saan tayo nakakabit. Amen? Kaya po tayo tumalino. Kaya po tayo merong wisdom. Okay. Ang difference ng wisdom or kung i-differentiate natin ang wisdom at ang knowledge, wisdom is the application of knowledge. Kasi ang knowledge, doon mo yan matutunan kung magbabasa ka at makikinig ka. At sa mga nakikita mong behavior sa mga tao sa paligid po natin. Amen. Amen. Okay. So, mag-umpisa ang knowledge sa bahay. Oh, kung ano yung nakikita mo sa paligid mo sa bahay at sa mga kapitbahay, nag-uumpisa na ang knowledge noong maliit ka pa. Hanggang sa pinaaral ka, nagdagdag ng knowledge. Hanggang sa nagsamba ka na, mayroon ka ng knowledge. Bumalik ka na sa original knowledge na binigay ng Panginoon sa iyo. Praise God, kasi natutunan mo na ang mga salita ng Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! Kaya dapat lang ang lahat ng tao ay bumalik talaga sa Panginoon. Okay, so, patuloy tayo. Hallelujah! Ang wisdom, pag na-apply na natin, halimbawa, graduate ka na, makapagtrabaho ka na, yung iyong graduatean, yun ang iyong pinagtatrabahuan, nag-apply ka na sa knowledge na iyong nalalaman. Naintindihan? Yung mula kinder hanggang college, tapos ka na. I-apply mo na ngayon ang wisdom doon sa learning na meron ka noon. Amen? Amen. Kaya, ang mga nag-aaral talaga, mabibigyan ng malaking chance sa magandang mga trabaho. Bakit? Kasi meron silang mai-apply na wisdom. Kasi meron silang knowledge. Kaya pag wala, mararatag ng huso. Oh, basta na lang. Okay. So, kaya di tadawato, o sige maglabada ka lang, o sige magpanday-panday lang ka. Pero ang pagpanday-panday, kailangan alam mo din kung saan, sinong kapitbahay nagbitbit sa'yo at nagturo sa'yo. Amen. Amen. Kasi parang mag-umpisa ka din sa grade 1 hanggang magmukhang college ka na sa pagpanday. Okay. So, patuloy tayo. So, wisdom is the application of knowledge. Pag na-apply na natin. Merong divine wisdom, yung bigla ka na lang sabihan ng Panginoon. Pagkatapos, para ay, oo nga, ano. So, that is wisdom. O, panahon na merong mga sitwasyon na mahirap, pagkatapos na-solve mo yan. O, na-solve mo ang problema, ibig sabihin, you apply the wisdom. Okay. So, patuloy. Hallelujah. Yes, Jesus. And then, understanding. Sinabing understanding, yun bang, hindi ba daling kung sa Christian, hindi daling matisod? Oo, kasi mahirap yung tisurin na tao eh. Kunting ano lang yan. Tayong lahat naman ay magkakamali. Ayaw ko dyan kasi yan si Pastora, ganyan. Ang tanong, ikaw, hindi ka rin magkakamali. Ang tanong din, baka hindi mali yung kay Pastora. Baka ikaw yung mali, ayaw mo lang magpabago. So, kailangan meron kang understanding, pag-intindi. Oo. Kasi pag may pag-intindi ka, Spirit of the Lord yan. Included yan sa 7 spirits of God. So, kailangan meron talaga tayo wisdom, understanding, knowledge. Hallelujah. Okay. Tapos, counsel and might. So, pag sinabing counsel, yun bang marunong kang magbalanse. Oh, related din sa understanding. At saka, matuto ka rin makinig ng mga advices. Yun talaga.
Oh, lahat tayo dapat matutong makinig ng advices. Okay. And then might, lakas. Kasi full of wisdom ka, full of knowledge, full of understanding, lupaypay ang katawan, why kwenta ang lahat. Wala. Yan, matalino yan. Anong nangyari? May sakit kasi yan, nakasabong ko. Kaya, ang kalakasan natin ay kasama yan sa Spirit of the Lord. Amen. Amen. Hala, kailangan natin ang kalakasan. Kailangan natin magaling tayong umintindi. Kailangan magaling tayong makinig, counsel, and then might. Kasi kahit anong talino ng tao, walang lakas, di ubo-ubo na. Hindi makapasok sa paaralan, sinong maunor? Hindi wala. Ay, matalino yan. Kaso lang sakitin kasi hindi nakapasok kaya hindi naunor. Hindi mo epekta. Oh, parang, yan matalino yan. Tapos, anong natapos niya? Ano lang, high school lang kasi inaway niya yung kanyang professor. Walang kwenta pa din. Kasi wala siyang spirit of counsel. Amen. Amen. Ayun, Christian, sana yan. Nagalit yan kay pastora kasi si pastora daw maingay daw. Wala kang spirit of counsel. Darating din ang araw, kayo na din ang mag-iingay kung maging pastora kayo. Hallelujah. At saka there are times na mabigyan tayo ng chance, sige mag-ingay tayo. Hallelujah. Okay. So, yun po ang ating puno. Full of wisdom, full of understanding, full of counsel and might, full of knowledge, and the fear of the Lord. Kasi si Jesus mismo, merong fear of God the Father. So, tayo dapat, we have the fear of the Lord. May takot tayo sa Diyos dapat. Hallelujah. Okay, so, dahil siya yung ating puno, He is our source of our spiritual sustenance. So, ang Panginoong Jesus, ang source ng ating sustenance. Ibig sabihin, doon tayo sa Kanya nakakunik. Doon tayo kukuha ng lakas. Doon tayo kukuha ng 7 spirits na yan. Wisdom, knowledge, understanding, fear of the Lord. Hallelujah. Counsel and might. Doon lahat sa Panginoon natin kukunin kay Jesus. Kung himay-himayin natin yung 7 spirits, kasama na bigas, ulam, pera. Naintindihan? Amen. Kasi kung may knowledge ka, pwede kang maging negosyante. Kung may knowledge ka, makapagtrabaho ka ng maayos. Kung may knowledge ka, may trabaho ka, makadrive ka, magpanday, magpintura, lahat na nag-andar dito sa mundo, that is because of knowledge. When you apply knowledge, it will become wisdom. Pero yan lahat ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. Kung saan puno tayo. Naalala ko, halimbawa sa parlor, may knowledge ka, you apply, yung drawing sa naong, kung wala kang ganun, pero kung marunong ka, magkapera ka. Dahil maraming gusto magpa-drawing. Ako nga, nag-drawing na din. Kasi maraming gusto magpa-drawing. That is wisdom and knowledge. Ang dagdagan niya ng understanding kasi mayroong customer na masusungit. Di ba, Day? Amen. At makaarte. Kung wala kang understanding, ay hindi na yung babalik sa'yo kasi sampalin nga kita dyan, likot-likot mo. Ay, hindi na yan babalik. Makulong ka pa. Pero dahil you have understanding, yes ma'am, ay ang babae papasok. Yes ma'am, tapos huwag mong tagain sa pera din. Kasi yung mga taga-aesthetic at saka yung mga parlor na napasukan mo, malakas sila, para silang nasa club ba? Na gusto pera agad. Ma'am, ganyan-ganyan ma'am. Kailangan mo, may credit card ka, may ano ka, ganyan-ganyan. Para makuha talaga yung pinakamalaki sa'yo. May promo kami, promo lang yan. Tinataga ka lang. Pero ang laki ng kukuhanin nila sa'yo. So, kung wala kang knowledge, hindi ka makakagawa noon. Samahan ng counsel para maging mabait ka. Naka-smile lagi upang magkapera. Kasi kung nagmurusgot na, pag tingin na gusto mo, ay, lilipat tayo, ang daming aesthetic clinic dito. Ay, lilipat tayo, ang daming parlor. Di ba? So,
Praise God. So yung pagkamabait, pagka-smiling, nasa 7 spirits pala yun. Magandang ugali. Saan yan? Ang source natin ay si Jesus. Amen. Hallelujah! Lahat ng nag-ooperate dito, nandyan sa ating puno. Tayo po ang mga branches ng Panginoon. Okay. So, spiritual things will result of material things. So, ang mga spiritual na mga bagay, magresulta yan ng material na mga bagay. Okay. Example, Matthew 6:33. Sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, unahin mo muna spiritual, magsamba, manalangin, magbasa ng Biblia, kung anong nabasahan, apply. That is spiritual. Okay. Pagkatapos, anong sabi ng Bible? And all these things, that is material. And all these things shall be added unto you. So, maging material man or mga abstract na pangangailangan mo ay kasama na sa all these things. Kailangan mo maging matalino? Ang Panginoon ang may-ari ng wisdom and knowledge. Kailangan mo ng lakas? Ang Panginoon ang merong might. Okay. So, kaya-kaya niyang sabihin, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Unahin natin ang paglilingkod sa Panginoon dahil yung lahat ng gusto mo at pangangailangan mo ay ibibigay niya sa'yo. Amen. Depende din kung paano mo siya kilalanin. Kung hindi mo siya kilalanin ng maayos, akala mo hindi siya makabigay sa'yo ng ultimong bigas. Sa totoo lang, pag lumago na ang ating pananampalataya, hindi bigas lang ang pwedeng hingiin natin. Lumago na ang pananampalataya ng kabataan. Hiningi nila na maging with high honor, with honor. So ngayon, with highest honor pa. Depende sa kanilang paghingi, nakuha na nila. Amen. Amen! Hallelujah! Praise God! So, ang Panginoon tunay na may-ari. Kasi, hayaan mo, mga matalino talaga yan sila dyan. Hindi po kami dito matalino talaga. Tinatalino kami ng puno na yan. Ng puno natin na si Jesus. Hallelujah! Kasi kahit ako, hindi ako marunong magsalita noon ng oral recitation. Hindi ako marunong maghanda-handa ng kung anong ihahanda upang ituro. Ay naku Lord. Pero dahil ang puno ko ay ang Panginoon na sobrang matalino, meron siya lahat. Pwede kang humingi sa Kanya. Amen? Amen. Yes, Lord. So, pero ang kondisyon, seek first, una ang kaharian ng Diyos. So, paano natin unahin muna ang kaharian ng Diyos? You worship God. You read the Bible. You pray. You fellowship. Kailangan mo talaga yan. Kasi doon mo makukuha. Itong ganitong katuruan, may nagtuturo ba sa inyo doon sa bahay nyo? Wala. Kaya kailangan mo pumunta rito upang maturuan. Nagganun pala, no? Okay. So, kaya walang imposible sa Panginoon kasi all these things shall be added unto you. Gusto mong yumaman? Ay, hingin mo sa Panginoon, Lord, give me wisdom and understanding and knowledge. Isali mo ang might and counsel kaya para maging mabait, malusog, masigla. Habang yumayaman. Kasi kung yayaman ka tapos may cancer, what na? Pagan, palpak na, tapos na agad ang istorya. Ang iyong kayamanan, ilipat mo na agad kung kani-kanino. Okay. Hallelujah. So, praise God. Okay, patuloy tayo. Ang all these things has no limit. Spiritual, physical, financial, social, emotional needs will be added unto you. Ay, totoo yan sa buhay namin. Sa totoo lang,
kahit hindi kami yumaman na katulad kay Bilyar, basta mga hinihingi namin ay natutupad na. At ngayon, mga bagong hihingiin na naman kasi chapter ang buhay eh. Kasi dati, may asawa ako. Ngayon, byuda na ako. So, another chapter ng buhay. Imagine ka, maglalakad ako. This is another chapter na wala na akong driver. Ako na lang ang nagda-drive lagi. Alam niyo, pagdating ko kagabi sa bahay, hinang-hina ako na parang na akong matumba. Tulog nga ako agad. Siguro sa pagod na balik-balik, drive, tapos gutom na, pagkatapos, pero kasama yan sa unahin ang Panginoon. Kasi hindi nyo lang naman kasi nakikita, may mga ginagawa din ang pastoral ninyo. Hallelujah. Okay. So, patuloy tayo. So, and my father is the husbandman. Kasi inunti-unti natin yung isang verse. Sa verse 1. And my father is the husbandman. Husbandman is the vine dresser. Siya yung tagapangasiwa, tagabantay. Ibig sabihin, God the Father tends to the vine. He is responsible for the pruning of branches doon sa mga namumunga. Yung may mga bunga na, lilinisin pa. Hindi pala si Jesus ang maglinis. Ang God the Father. Kasi siya ang tagapangasiwa sa atin. Pinakunik tayo ng Panginoon doon kay Jesus, pero siya yung tagalinis natin. Okay. So, kasi nakitaan ko, nagsamba ka na, nagbasa ka na ng Biblia, nagpray ka na, so may bunga ka na. Ngayon, titingnan na ngayon ng Father, lilinisin ka na. Anong lilinisin sa atin? Hallelujah. Mamaya, kasi baka ma-advance ako masyado. Hallelujah. Okay, so pruning. Siya yung tagalinis upang mamunga pa, upang maging more productive tayo. And then, hallelujah. Ano ang tatanggalin? Okay, balik muna tayo. Meaning, ang Panginoon ay hindi tayo pinababayaan at hindi din niya pinababayaan ang kanyang anak na si Jesus. Imagine, Jesus na yun ha, may tagapangasiwa pa. Tapos, tayo pa din ang tagapangasiwa sa ating ang God the Father. Basta connected tayo sa anak. Okay, so, tuloy. Hallelujah. Yes, Jesus. Okay, in John 15 verse 2, every branch in me that beareth not fruit. May mga branch daw na hindi nag-bear fruit. Hindi daw namunga ng mga branch. Kasi tayo yung branch eh. Pag na-Christian ka na, na-connect ka na sa puno, so we are the branches. Pero meron daw mga sanga na hindi daw namumunga. Okay. So, anong bunga yun? Beareth not fruit. Isa lang, singular. Binasa ko yung singular at saka plural na fruits. Ang fruit pala, pwedeng marami basta iisang klase. Apple lahat. Bunga ng punong apple ito, marami, pwedeng fruit. Pero kung ito mga prutas, iba-iba, may mangga, may apple, may kung ano-ano dyan, ang tawag dyan ay fruits. Okay. Hallelujah. Kasi matagal na itong sabi ko ba't hindi ko to titingnan? Lagi na lang to parang pinagdidibatihan. Okay. So, every branch in me that beareth not fruit, putulin natin dyan. Anong fruit na yan? Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love. Next is joy. Alam niyo ng joy, ha? There's a joy all over me. Ibig sabihin, masaya. Okay, peace. Panatag ka. Long suffering. Akala mo, Christian ka. Hindi ka magsasuffer? Ano yung suffering? Pag-antos. Pagtitiis. Pag Christian ka, may pagtitiis. Matuto kang magtiis. Maraming promises sa Word of God, pero hindi agad-agad binibigay sa'yo. Kaya matuto kang magtiis. Amen.
So isang example dito, si Day Jima. Long suffering. Hiwalay sila sa asawa niya, grade 4 pa yung panganay. Bunso. Grade 4 pa yung bunso, yung pumunta dito, pastor na ngayon. So grade 4 pa yun, hiwalay na sila. Tapos asawa niya, hindi naghahanap buhay masyado, siya yung naghahanap buhay. So dahil hindi din graduate si Dajima, nag-domestic helper. Pagkatapos hanggang sa dahil laging nananalangin, binigyan ng chance. Kasi ang Panginoon kahit hindi ka graduate, ang sinasabi ng Ecclesiastes 9:11, time and chance. Doon mai-apply ang time and chance. So ngayon, naka-office na si Dajima. Graduate ba ng hotel and restaurant management? Walang restaurant, walang hotel, Walang may management. Oh, kasi nagmamanage siya. Nagmamanage siya Oo. Kasi time and chance ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. May pagtitiis, ay naku, haba nga pagtitiis. Siya nagpaaral sa apat. Sa apat siya nagpaaral mula panganay hanggang bunso. Ang tatay, sige lang inom-inom. Ang manager sa dad. Gusto niyang maging Christian, ayaw. Di hayaan. Pero pinaaral niya, pagtitiis yun. Dati yung sahod ni Regine mo sabi, 12,000 pastor. Paano mo yan? Anak mo, tapos puro nag-aaral, mga kolehiyo pa, grabe. Pero ang Panginoon talaga marunong tumanaw at marunong tumulong sa atin. Basta maglingkod ka. Mamamasahe pa yan, pupunta lang dito. Closing, prayer meeting pa yan paminsan-minsan. Dati yung overnight prayer, laging present. Parang nakakahiya sa mga malapit, tapos yung malayo, nakarating. Hallelujah! Pero makita mo din ngayon lahat. Yung bunso ay yung panganay. Yes. Gagraduate na din. Graduate na. Nakagraduate na. So graduate na silang apat. Ang bunso, this March. This March. Considered graduate na kasi mag-February na eh. Hala, paano yan? Pag-graduate ng single mom. Na magkano lang sahod dati? 9,000, 10,000, hanggang 12,000. Aray, Ginoo, Lord. Tapos mamasahe pa, muuli pa. Agoy, napay tatay, tagaan, katiguang na. Agoy, pero God is good. Amen. Amen. Yes, Lord. At nakapasa na ata ng fisheries sa board exam. Oo. At may dalawang teacher na. Isa. Dalawang teacher na. Panganay sa pangatlo. Nakapasar na po ang duha. Opo. Hallelujah! Amen. Nagkumpisa yan, ng libaw tong balhibo. Kasi nagkumpisa yan dito si mga maliliit pa ang mga bata. Nagkumpisa na siya dito. Hallelujah! Ganon lang yun. Yung palakad-lakad mo papunta dito sa simbahan, may ganting pala yan sa langit. Amen. Dahil doon sa Hebrews 11:6, Amen. God is a faithful rewarder. Yes, Lord. Hallelujah. Ang Panginoon daw ang mag-reward sa'yo. Or mag-award. Magganting pala. Palakad-lakad mo pamasahe, minsan walang pamasahe, mangutang ka ng pamasahe, or nagtitiis ka papunta dito, magsamba. Hindi po ako ang mag-reward at mag-award sa'yo. Ang Panginoon po, paano ko i-award yung apat na mag-graduate at maging mga totoong mga license ng mga bata? 3 na ang license. Kasi fisheries, ang isa, education ang 2. Isa na lang ang magtitake ng board. Hallelujah! Amen. At 2 yung magpapastor. Pero graduate din yun ng mga profesyon nila. O diba? Anong ginawa ni Dajima? Naging faithful lang sa Panginoon. Hindi po tao ang mag-award sa atin. Amen. Ang Yes, Panginoon Lord. po. Hallelujah. Oh, glorify your holy name, Lord Jesus. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Kasi ang puno natin, punong-puno. Yes. Jesus yun eh. At ang tagapangasiwa, yun nga lang, masakit yung tagapangasiwa.
Kasi tatanggalin yung mga mali natin. Tanggalin yung pride. Yung parang pride, ay naku, grabe talaga yung fried chicken. Hirap talaga tanggalin. Bakit? Ako bang uuna? Ako nung tatay eh. O di, sige. O bakit? Ako yung, bakit ako? Bakit ko sila pansinin? Sino ba sila? Bakit ako makinig kay pastora? Ako na to eh. Talagang ingrata ako eh. Alak ka. O di sige, mag-ingrata ka. Wala akong magagawa din. Kung ayaw, magbabago. Kasi ito ay galing sa Panginoon yung aking mga sinasabi. At saka kung ako ang titingnan kung ano yung nakikita niyong negative sa akin, may struggle din ako na sundin kung anong sinasabi ng Panginoon. Kanya-kanyang struggles tayo, kaya may long suffering. Ay, naku. Kasi isa-suffer mo yan. Kung ano yung- Ang pag-aaral, that is long suffering. That is long suffering. Kasi noong wala pang 2 taon na dagdag, that is 14 years. May dagdag na 16 years. Kung magdagdag ka pa, 16 years plus 5 years, si Jinjing. So di naman ko kamao, 21 years in school. That is long suffering. Pabalik-balik, paulit-ulit. Kaya minsan, hay, naku mama, puro ka na lang pag-aaral. Hayaan mo lang yan, matatapos din yan. Huwag kang sige lang. That is one of the fruit of love. Kasi minahal mo. The fruit of the Spirit is love. Love daw is the foundation of all the 8 fruits or fruit. Kasi kung without love, you are not joyful. Makinig ha, hindi ka masaya without love. Without love, hindi ka peaceful. Without love, hindi mo kayang magtiis. Without love, hindi mo kayang magkalma. Iba pa yung pagtitiis kasi ang pagtitiis talaga that is a long way. Ang temperance is yung kumalma ka. Galit na silang lahat. Kalmahan mo na. Para walang gulo. That is temperance. Yung meekness naman, kasi meekness, temperance, long suffering, magkadikit lang talaga yan sila. Ang meekness naman, yung pagkamaamo, hindi ibig sabihin na kung makulit ka, hindi ka maamo. Maamo ka kung imbis kaya mong mag-fight, pero may chance na makipag-fight ka, kumalma ka. You are meek enough. Amen. Gusto mo na sana, pero hindi na lang. Para walang Ang sarap sa alin, hindi lang. You are meek. Ang sarap patiran, pero hindi mo na lang pinatiran. Ibig sabihin, hindi mo inadyakan. Kumalma ka, you are meek. Kung saan ang meek? Tagalog. Okay? Maamo ka. Hindi ibig sabihin na palatawa, hindi ibig sabihin na mukha ni Aljem kasi kalmang-kalma, yun na ang picture. Paano tayo magmukhang Aljem? Isa lang si Aljem. Kasi unique ang pagkagawa ng Panginoon sa atin. Kaya huwag gaya-gaya po tumaya. Huwag niyo akong gayahin, sige kung tawa, ay naku, ako lang yan. So kayo kung anong gagawin niyo, sige gawin niyo. Basta, panahon na may gira, pwedeng walang masaktan dahil you are meek because you have the love of Jesus. Amen. Tapos masaya ka. Sabi pa, masaya ka sa kalagitnaan ng storm, ng bagyo. May kasiyahan talaga sa loob kahit wala ng bigas, wala ng ulam. Okay nga pastora kasi marami ka namang pera. Naku Lord, huwag niyong basihan yung ngayon. Lingunin niyo dati. Long suffering yun. Long suffering. Yung ang sinasalaysay ko sa inyo na ako lang yung pastora na walang manicure, walang pedicure. Walang lipstick, hilamos lang. Kasi sabon lang talaga ang kaya kong bilhin. Hallelujah.
Walang arty-arty sa damit kasi hindi pa uso masyado ukay-ukay. Oh, pero ngayon, prinobide ng Panginoon ang ukay-ukay, ay naku, timing na. Bumili na ng mga magagandang damit. Kasi 150 pesos, may gold ka na. Diba? Oh, hallelujah. Pagdating nga namin, yung umpisa, hinay-hinay na dumarating ng mga tao kasi unti-unti kami mag-Bible study ni Daisinda. Dinidisciple ko din mag-ukay-ukay kayo, pili, mag-ukay-ukay ka, grabe talaga. Tapos minsan, ang dami-dami namin kami ni Day Gamay, dami-dami namin, mamili ng ukay-ukay. Ito, para kay ano, ito. Ngayon, hindi na ako nagdi-disciple para ukay-ukay kasi kanya-kanya galing na mamili eh. Galing na mamili. Praise God, hallelujah. Kasi ang nagturo, winner din sa pamili. Ako. Ito, ay, nako. Kung sa SM to, ay Jismil. Oo, kasi ang mga damit sa totoo lang, puntahan nyo. Hindi kaya ng mahirap. Hallelujah. Okay, patuloy tayo. Oh, yes, Jesus. So, our caretaker is God the Father. Kaya ang sabi dito sa verse 3, now ye are cleansed through the word that I have spoken unto you. Ngayon, malinis ka na dahil sa mga salita or sa salita na aking sinasabi sa inyo. Sino ang salita? Si Jesus. Actually, the word of God is Jesus. Itong Biblia, this is Jesus. Pero papel lang to kung hindi mo basahin. Pero pag binasa mo, you will discover that all these things came from God. Pagaling sa Panginoon, tapos ang Word of God is Jesus. So you are reading about Jesus or about God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dito mo matatagpuan. Pero pinag-isa kasi yon. Kasi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. At sino ang tinutukoy na yan? Si Jesus. Kaya pwedeng pag-isahin mo that this Bible is Jesus. You will not discover Jesus if you won't read your Bible. Hallelujah. Kaya please, basahin po natin ang Biblia. Okay. Hallelujah, yes, Jesus. Okay. So, anong ang mga tatanggalin natin upang mamunga tayo? Mga bisyo, mga ugali na hindi maganda, yung mga sitwasyon kung saan ka ngayon. Ano yung mga sitwasyon na yun? Minsan mga relationships. Hallelujah. Pero kayo na at ang Panginoon ang mag-usap niyan. Hindi po ako ang tagatanggal. Okay. And then, mga trabaho na hadlang sa paglilingkod. Halimbawa, Christian ka na, matagal ka ng Christian. Nagtatrabaho ka sa clubhouse. Hindi clubhouse ng subdivision. Okay, yung clubhouse ng subdivision, no problem. Kung club na katulad dati, diskuhan ba? Sayawan ba? Unya na dagang kwarto sa kilid. Tapos, bisa Christian ka na, hindi pastoral, hindi kasi ako makaalis dyan kasi paano na ang aking pagkain? Hindi mo kilala ang puno na tinanggap mo. Ang puno na tinanggap mo, punong-puno ng blessing. Ano ang teknik? Unahin mo siya. Kung unahin mo siya, tigilan mo ang mga maling trabaho. Dealer ng shabu, naging Christian. Huwag ka nang mag-dealer ng shabu. Mapas mo ko, pastor, hindi na ako makakakain kasi wala na akong binta yan. Ay, mag-trust ka na sa Panginoon. Trust in the Lord. With all your heart. And lean not unto your own understanding. Walang lusot, no? May mga verse eh. Oh, balik ka sa Panginoon. Oh, ano pa? Scammer. Trabaho ka sa Pugo. So, scammer ka. Scammer ka talaga. Bakit? Kasi kasama ka sa scammer eh. Magagalit. May aalis. Jesus name. Huwag umalis. May aalis naman. Mga anak ni, scammer daw kami. Ganyan. Oh. Ganito yon. Meron tayong bisita, kilala namin yun sa Taiwan. Pumunta dito noong naburol si pastor. Yun si Maji.
Galing siya sa Taiwan, magaling siya mag-Chinese. Naging interpreter siya sa Pugo. Nagkwento talaga siya. Sabi, basta magtrabaho dyan, pastora, kasama ka talaga sa pagka-scammer. Huwag nilang sabihin na hindi ako scammer. Ako taga-interpret lang ako. Kasi magaling siya mag-Chinese. Kasi 14 years ba naman sa Taiwan. Si Magic ba? Kaya naman yun. Yung dala sa atin ng mga sasarap ng mga kape. Suman. Ayun. Yung dito, suman. Doon sa Taiwan kami. Mga kape, ang sarap. Mm. Sabi niya, timing nung pagpunta niya dito, pagkamatay ni Pastor, katatanggalan niya sa trabaho kasi hinuli ang kanilang opisina. Pero sabi niya, nag-profess siya sa akin, scamming daw talaga. May kanta daw yun eh. Pag maka-scam daw ng malaki, meron daw pipindutin na kanta. Tapos magpalakpakan daw silang lahat. Siya, masakit sa kanya kasi Christian siya. Wala daw siyang magagawa. Kasi wala siyang ibang trabaho, malaki kasi ang bayan ang pag-interpreter. Translator, pagka Chinese to Tagalog, Tagalog to Chinese. Pag Christian ka, huwag kang pumasok dyan kahit milyones ang iyong bayad. Kasi Christian ka eh. Amen. Amen. Humingi ka sa Panginoon. Saan na ako paso? Ewan ko sa'yo kung saan ka. Bakit ako ang tatanungin? Wala akong company. Tanungin mo ang Panginoon, manalangin ka, magluhod ka. Papasok na doon ang long suffering, pagtitiis at pagtatyaga. You pray, you pray. You pray, bibigyan ka ng Panginoon. Hallelujah! So yun ang mga tatanggalin sa ating buhay. Yung mga hadlang sa ating paglilingkod, yun ang tatanggalin at lilinisin ka ng Panginoon. Dahil gusto niya, mamunga ka ng mas marami. Mga bisyo, ugali, mga relationships na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Alam niyo yun kung ano yung mga hindi kaaya-aya, hindi ko na isa-isahin uli yung tawag. Hallelujah. Okay. So patuloy tayo. In John 15:26, ye have not chosen me. Remember daw, makasabihin, uy, ako naman talaga ang lumapit sa Panginoon eh. High pride yan. Ang sabi dito, hindi ikaw ang pumili sa akin, sabi ni Jesus, pero ako ang pumili sa iyo. Si Jesus ang pumili sa akin. Si Jesus ang pumili sa inyo. And ordained you, inordinahan ka, inordinahan din ako, that ye should go. Ibig sabihin, na pupunta ka talaga at mamunga and bring forth fruit. Laging fruit lang, iisa lang. Laging singular. Kasi ang bunga iisa. The fruit of the Spirit is love. If you have love, you are happy and joy is in you. If you have love, you are peaceful. If you have love, you can endure sufferings. If you have love, hallelujah, you will become meek. Hallelujah, and the temperance mapasayo din. Praise God. Hallelujah. Maganda kasi pakinggan yung joy, peace. Love, joy, peace. Ang ganda, no? Pero ba, long suffering, parang, wala tayong lusot dyan. Kahit pag ayaw mong mag-suffer, hindi ka maging prosperous, hindi ka maging survivor sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah! Sabi ba ng Biblia, yung mag-endure to the end. Ang mulahutay lamang. Ano sa Tagalog? Ang nanatili hanggang sa wakas ay Ang siyang mananatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, long suffering. Si pastor hanggang wakas. Long suffering yun. Imagine ka noong masakit masakit yung likod niya. Hindi siya magmumura. Gaganon-ganon lang siya. Jesus! Jesus! Aywan ko ang ibang Christian kung ganon nakasakit. Kung hindi kaya makamura. Tiniis niya yun.
Tapos pag tinanong siya, I am ready. Hallelujah. Sana we will endure until the end. Amen. Yes, Lord. Huwag tayong masaktan. There are times also, bigyan nyo naman ako ng chance na makabigay din ako ng disiplina sa church. Kasi, ako yung pastora eh. Kasi pastor talaga, disiplinaryan eh. Nadidisiplina tayo. Pero nung ako na, nahirapan ako eh. Ito yung ano ko, give me the chance na makabigay ako ng disiplina. Na kung ano yung sasabihin ko may mga disiplinang halo, sana huwag kayong magalit. I am your pastor. Kasi kung kunting disiplina magagalit ako, huwag na kayong mag-inom. Tinamaan mo ako eh. Ay naku Lord, so ako naman na. Hindi na ako huwag na kayong Kasi pag sinabi ko inom, huwag na kayong Pag sinabi kasing magsugal, masukulan, magagalit. Huwag na kayong mangutang na walang bayaran. Huwag na kayong kasi hindi ko na sasabihin lahat. Kasi masasaktan, tinamaan, pinatamaan, galit si pastora. Ginoo, pastila, tabangi. Paano na ang aking pagkapastora? Ang gusto natin parang bisita lang ba na ang preaching puro gaan. Wala sila dito. Bisita lang sila. Tayo yung forever. Amen. Amen. Tayo yung magkakasama. Tayo yung magkakakilala. Hindi kayo nag-attend ng prayer meeting. Tinamaan na naman ako. Natulog ka. Tinamaan naman ako ni pastora. Paano na? Kung hindi, sabi pa ng mga preacher, huwag yung sugar-coated na mga preacher. Sabihin ang nararapat upang mabago tayo. Amen. Kasi pagtitiis, sa totoo lang, nagtitiis ako. Mabuti si pastor, hindi siya naka-experience ng nabiyudo. Hindi siya naka-experience ng nabiyudo. Bakit? Siya yung namatay, ako yung nabiyuda eh. Ang sakit ng nabiyuda. Mabuti si pastor, hindi siya naka-experience ng siya lang mag-isa sa bahay for long time. Ako, 1 taon na. Sabado at Linggo lang kami magkakasama. Buti, inuuwi na talaga ako. Dati hindi yan umuuwi kasi nga may mga exams pagka Monday. Pero dahil lalo na ako na lang mag-isa, umuuwi na talaga. Long suffering din sa kanya. Kabigat-bigat ng bit-bit niyan, yung laptop na kabigat-bigat. Hallelujah. Sige, bababa sa laptop. Kasi kung iiwan mo, nandoon lahat ng subjects. Long suffering. Studying is long suffering. Pero pag nag-graduate ka niyan, naku Lord, maghahatid yan sa'yo ng blessing. Amen. Kaya magtiis. Ay, hindi ako graduate pastora. Ay, may paraan ng Panginoon. Papasok tayo sa verse na time and chance. Amen. 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 Papasok tayo sa verse na humingi kahit ano. Oo. Huwag mo pala ng pag-asa. Wala, hindi ako graduate, hindi ako pasok sa sales. Hindi na totoo yan. Okay? Kaya ang time and chance. O si, nega may 16,000 na may musyo doon na. Minus 1, 15. Katulong lang. 15,000 ang sahod. Ilibre pa lahat. Yung mga professional, 20,000. Wala namang libre. Mamasahe ka pa, kakain ka pa, pakainin mo pa lahat-lahat. Sila makalibre pa, makabitbit pa, makauwi pa, bibigyan pa. Sobra-sobra. All in all siguro around mga 25,000 yan. Kasi maraming libre eh. Oo. Libre vitamin. Time and chance. Kasi pwedeng ibang tao ang na-hire. Bakit si Degamay? Time and chance nandyan sa ating Panginoon. Amen. Aking pamangkin, hindi graduate the time, 19 years old. Nadala sa Amerika ng kanyang nanay. Time and chance. Pagdating doon, 4 na trabaho ang pinasukan niya. Long suffering. Kasi para yumaman siya. Dumating ang araw, yumaman talaga. Siya na may-ari ng talyer at saka ng towing trucks. Maraming trucks. Pamangkin ko yun. Hallelujah! Yes, Graduate Lord. ba? Hindi graduate. Hindi graduate ng
automotive, pero may-ari ng pang-automotive. Praise God. Time and chance. Amen. Kaya, sa time and chance, you grab the opportunity. Amen. Kasi may chance ka na, may oras ka pa. Hayahay ang katawan mo. Grab the opportunity kung may offer para sa atin. Huwag may halong kasalanan. Mm-mm. Hallelujah! Praise God! So, patuloy tayo sa 15:26. No, this is not 15:26. Hindi sa This is 15:16. Ye have, 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and I ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Amen. Yung bunga na mananatili. Ano yung mga bungang mananatili? Acts of love and obedience. Mm-mm. Yung gawa dahil sa pagmamahal at sa pagsunod. That is fruit daw na hindi mawawala sa'yo. And then, number 2 is winning others. Ibig sabihin, mag-share ka ng salita ng Diyos sa ibang mga tao na sila ay maniwala sa'yo dahil ikaw ay nabago din. Mm-mm. Share ka, tapos labo, pag siaw. Minsan kasi share. Uy, bagong salita ng Diyos, pero hindi naman nabago yung buhay mo. Sasabihin ng kapitbahay, hello, share. Pero huwag ma-discourage, share ka pa din. Wala na. Pero baguhin mo din unti-unti kung anong angal niya. Kasi may angal yun eh. Baguhin mo din sarili mo. Okay, that is to win souls. And then, character. Dapat daw ang character ay change character. Mm-mm. Hallelujah! Yun yung mga fruit that will remain in our lives. Mm-mm. At ang panglinis, balik tayo sa panglinis, ay nasa John 15 verse 3. Now ye are cleansed through the word that I have spoken unto you. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Pag namunga na ang tao, malinis na, namunga na, okay na, nakatiis lahat at may pagmamahal, ang sabi ng John 15:16 doon sa huli, whatsoever ye shall ask in my name. Mm-mm. Pag nagpalinis ka sa Panginoon, sabi dito, ang price pala noon, kahit anong hingiin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Amen. Amen! Amen. Kaya magtaka ka, bakit blinis si ano? Bakit ako hindi blinis? Ay, questionin mo sarili mo. Mainggit ka, akyatin, sabi ko, akyat ka doon sa langit, tanungin mo ang Panginoon, kasi siya naman nag-bless eh. Wala naman ibang nag-bless. Ang Panginoon naman ang nag-bless. Pag okay na lahat yung sinasabi ko, pwede ka na daw manghingi according to His word. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name. Kaya minsan, pag dumiretso pala tayo kay Jesus, Lord Jesus, tagay ko ganito. Father God, give me in the name of Jesus. Mm-mm. Anong hihingin mo? Hingin mo sa God the Father, tapos in the name of Jesus. Kasi in the name of Jesus, ang sinabi dito. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen! Amen. So, ibibigay talaga ng Panginoon sa atin. Basta may makitaan ng Panginoon na pagbabago sa mga buhay natin. Ang magbago ang Panginoon, you allow God to change your lives. Hallelujah. Okay. So therefore, the Father, the husbandman, the dresser, is the one will answer our prayers. So, kaingunan, sabi man dito, whatsoever ye shall ask. Hindi ibig sabihin, mabalik ka na, malinis ka na, okay ka na. Tapos hindi ka hingi. Makinig ha? Hindi pwedeng mabait ka na, maganda ka na, okay ka na. Tapos, okay lang. Ang sabi, ask. Kung okay na ang paglilingkod mo sa Panginoon, you ask. May utos pa din. Kasi sabi, pray without ceasing. Mm-mm. Manalangin ng walang humpay. So doon papasok ang ask. Matthew 7:7, ask and it shall be Given given. unto you. Makinig ha? Humingi daw at ibibigay sa'yo.
Utang na loob, humingi kayo sa Panginoon. Amen. Pera, bigas, ulam, profesyon, kahit ano, hingin mo sa Panginoon. Asawa, hingin mo sa Panginoon. Utang na loob, huwag limitahan. Ay, makinig mo na kayo. Oo, gutom na kayo. Maya, makomunyon naman tayo. Mabubusog din tayo. Amen. Oo. Okay. Pag humingi, huwag limitahan. Amen. Amen. Di ba na? Lord, ano lang Lord, kahit anong bahay. Binigyan. Hala, huot. Hindi sila magkasya. Kasi pwede mong hingiin, Lord, yung malaki, bigay mo sa akin. Wala naman tayong pera, love. Wala ka ng pera. Malaki ang Panginoon mo eh. Amen. Lord, gusto ko ang mapangasawa ko at mga anak. Dagdagan nyo ng may pera. Amen. Magaling kumita. O kaya baka ngayon hindi pa magaling kumita, pero in the near future, magaling na kumita. Mm-mm. Amen. Amen. Amen sa may mga girlfriend, boyfriend dyan. Baka magaling na kumita yan pagdating ng araw, you pray. Pero kung wala pa kayong napupusuan, huwag maglimiti sa panghingi. Yan, ganyan na. Wala kang napupusuan na. Ganyan. Walang limiting. Ganito. Panginoon, ang gusto ko, yung mabait, kasundo sa aking mga magulang, kasundo, huwag kang humingi na hindi mo rin kaya. Gusto mong kasundo sa mga magulang mo, mapangasawa mo, ikaw din dapat kasundo sa magulang niya, huwag kang maldita doon. Naintindihan? Amen. Patas ang laban eh. Oh, Lord, yung minahal ako, huwag kang ganyan ha, kailangan mahalin mo din siya. Kasi ang pag-aasawa, hindi isang araw. Mm-mm. Ang sarap pa naman pag boyfriend, girlfriend, ang sarap humalik. Pero pag mag-asawa na, pati halik, hindi na masarap. Nagkalit ka minsan. Minsan, parang masampal-sampal. Sa totoo lang kasi pag wala kang pag halik, mulis ka nga dyan. Huwag ka yung mga totoo, hindi. Ay, oo. Kaya kailangan, pag sinabi, minahal ako, Lord, mahalin mo din. Mm-mm. Retroactive. Okay. So, Lord, gwapo. Huwag mo nga limitihan. Hindi yung, kahit hindi gwapo, basta matalino. Kahit hindi gwapo, basta tarantado. Ayusin panghingi. Amen. Ayusin yung panghingi. Ay, nang huwag limitihan. Si Baros, humingi daw siya, mat lang. Hingin mo lahat kasi. Oo. Specific. Kung anong, ay sige, ang is-exercise natin itong utak natin. Huwag kayong mahiyang humingi kasi pwedeng humingi. Huwag ka lang magpakauhaw, huwag kang magsigaw-sigaw. Humingi ako! Ako na winner sa mga, isang di winner. Secretly, Lord, ako winner, kinuhin Jesus name. O hindi ka nakahiya. Amen. Pero katulad sa akin, medyo kapal-kapal na, ay, sasakit ako eh. Bahala ka dyan. Basta anak ko, doktor na, hindi pa doktor. Noon, ang tawag namin dyan, dati, elementary, high school, doc. College, hindi pa pag-doktor, college mo lang, doc na. Ngayon, makatotoo na. Mag-teacher na ngayon. Pasukan. Kasi Amen. ako sa second semester. Yes, Lord. Parang kailan na. Nagagamit ko sa parang kailan lang eh. Mugin ko kayo magsabi ng parang kailan lang, hirap na ako dito. Umuwi yan, nung Friday. Pagdating ka lang, kutung! Kuntis kami kain. Pagkatapos, hala, humiga! Sabi ko sa huwag kang humiga agad. Humiga na eh. Tulog na. Alam niyo, nagising talaga sa umaga na. Mga alas 5 ata kami sa natulog. Hanggang, bakit anak? Ano nangyari sa'yo? Ngayon ka lang gumising. Di ba ganyan-ganyan? Sabi niya, alam mo ba ma, ang tulog ko 40 minutes lang sa 24 hours. Dahil sa exam. Kaya,
parang kailan lang. Nagagalit siya parang kailan lang kasi hindi yan parang kailan lang. Hirap, mama. Okay. Pero kami kasi, tayo, naisip lang natin yun. Kami, hayaan mo na lang kami kasi ang tingin lang namin, parang kailan lang second year na. Parang kailan lang third year na. Katagalan, doktor na. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. At hindi yun sana all, meron din kayo. Amen. May kanya-kanya kayo. Hallelujah, na blessing ni Lord. Humingi. Amen. Oh, sabi dito, pag okay na ang buhay, humingi at hindi mo rin masusukat na, Lord, isang linggo, hindi pa ako okay. No. Anytime. Ay, Lord, linisin mo ako, Panginoon. Lord, tulungan ako. Manghingi ako ngayon. Wala naman kasing sukatan doon. Hindi yung 1 year muna ako magsamba sa CLC Fund, saka ako manghingi sa Panginoon. Ay, naku, katagal. Ngayon pa lang, first na samba mo, manghingi ka na sa Panginoon. Anyway, hindi ka nanghingi sa akin. Kasi wala akong pambigay. Nanghihingi lang din ako. Hallelujah! Amen. Yes, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Tayo po lahat ay tumayo at